Assalamualaikum, magandang araw mga giliw kong tagapanood. Narito na naman po akong muli. Ito ang inyong Tia Cassie para sa isa na namang kwentong pagluluto. Bago ko ho sisimulan, maaari lamang pong paki-like at share na rin po ang video na to. Pa-subscribe at click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang kwento. Lulutuin ko ho ngayong araw ay ang tinapayan. Ang tinapayan ho ay isang Maguindanaon appetizer or dish. Kasi pinanguulam din namin ito siya main dish kahit walang partner. Tapos special po ito siya kasi hindi ito siya nawawala sa hapagkainan pag may mga kanduli, especially po ngayong buwan po ng Ramadan namin. Piprituhin lang po siya. Pero dapat po marami ang oil na gagamitin. Yung ginamit ko po dito, used oil na po ito, pero malinis pa ho. Pwede rin ho yung pinakagata ng nyug ang gagamitin, pang prito. Nilagay ko na nga pala yung bawang, tapos sinunod ko yung kamatis. Pag gata ng nyug po ang gagamitin pang prito, medyo matagal lang ho maluto, pero mas masarap po kaysa sa regular oil na ginagamit pang prito. Ang sangkap po pala ng tinapayan ay bulad po na dalag. Yung sa laman po niya, bulad ito po, bulad na dalag. Ito naman po yung sabaw. Ang sangkap po ng sabaw niya or paste niya ay kanin po na ginawang tapay. Yan ho, iprito lang po natin siya sa medium lang po na apoy. Shout out po pala sa mga OFW. Sa mga OFW po na nanonood, kung meron po, alam kong for sure miss nyo na po yung mga pamilya nyo at pati na rin po yung dish na ito, ang ating tinapayan. Kaya huwag kayong mag-alala, papadalhan ko kayo dyan. Naalala ko lang kasi nung buhay pa yung lola ko, tapos yung mga kapatid kasi ng tatay ko, karamihan sa kanila mga OFW. Tapos pag may umuwi, mga kasamahan nila umuwi sa Pilipinas, pag bumabalik ulit naman sa ibang bansa, pinapadalhan ng lola ko sila ng ganito, tinapayan. O siya, balik na ako sa pagluluto, kay baka masunod at mapagalitan pa ako. Yan po, nabaliktad ko na po yung laman. Sa pagluluto nga ho pala nito, wag niyo po iniiwan dahil sige ka, pag iniwan mo yan, papalitan ka na. Ayan po, durug-durugin lang po natin. Parang pagdurog lang ng ex mo sa puso mo nung pinalitan ka niya dahil may jowa na siyang bago. Huh? Ayan ho, at ilang sandali na lang po maluluto na ang ating tinapayan.
Kapag ho ganyan, durog na, malapit na po yan siyang maluto. Nakalimutan ko nga ho palang banggitin ang pag-process po ng paggawa nito. Gina-ferment po siya. Mostly, mga 2 weeks. 2 weeks po siya gina-ferment. Pwede na siyang lutuin. Tapos ho, yung sa iba, mga 1 month bago pa nila gina-open at lutuin. Pero pag ganun po, mas masarap po talaga yung ganun kasi kahit yung buto po nung dalag, ano ganito? Kahit yung pinakamatigas na buto ng dalag, lumalambot po yun siya kasi nanunuot talaga yung paste o yung sabaw niya. Ayan ho, luto na ang ating tinapayan. Pwede na tayong magsandok. Kaya nga ho pala nung hinangon ko na to at nilagay ko sa bowl, hinahanap ko kasi marami yung ginamit ko na oil. Yun pala, natapon dyan sa tabi. At luto na ang ating tinabayan. Perfect po ito siya pag iftar at pang sahur. Mga gili, huwag niyo pong kakalimutan i-like and share ang video ko po na ito. Pa-subscribe na rin po and click niyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching. Ingat palagi. Bye-bye.